Sa wakas mukhang itong Magnolia Chicken Templados ay matutuloy na itong trade dito sa Terra Firma Jeep. Parang nagkaayos na sila nitong Hinebra dahil alam natin nag-aagawan sila sa mga players. So parang magiging usapan na itong si Arvin Tolentino sa Hinebra mapupunta yan at itong si Stephen Holt dito sa Terra Firma dito sa Magnolia. Ang magiging palitan ngayon itong si Stephen Holt for Gio Halalon plus sasamahan ng isang draft pick ng Magnolia. Kung kinakailangan, kung hindi pwede yung draft pick pa kasi Calvin Abueva isama. Halalon Abueva for Stephen Holt. Medyo nakapaghihinayang kung ikaw Terra Firma dahil nawala na nga si Happy Gomez de Leon, nasa Korea na. Kung mawawala pa to si Stephen Holt, mawawala na yung core nila, yung lineup na nagdala dito sa quarterfinals kung saan pinahirapan nila ang San Miguel Beer. Pero ganyan talaga Terra Firma, alam natin na yung mga top players nila pinamimigay. So nakapanghihinayang pero ganyan talaga. Samantala naman Magnolia, syempre matutuwa yan kapag nakuha nila itong si Stephen Holt dahil nakita na natin kung ano ang kaya nitong dalhin. Lalo na sa isang playoff team. Naipakita na ni Stephen Holt na kaya niya mag-deliver sa playoffs at yan ang dahilan kung bakit ang daming mga kupunan ngayon gusto siyang makuha. Maski na nga yung rival company na TNT Tropang Giga gustong makuha itong si Stephen Holt dahil nakita nila yung potential talaga nito. Palibhasa, veterano na to overseas kaya alam na niya kung ano ang kaya niyang gawin. Sa ngayon, itong Magnolia kung sakaling ituloy nila itong trade, tanda na nilang tanggapin na mawawala talaga si Gio Halalon. Matagal na naglaro sa kanila to at marami na rin naitulong. Pero kinakailangan na talaga ng pagbabago nitong Magnolia Chicken Templados dahil alam natin na mahirap yung sitwasyon nila ngayon lalo na at ang laki ng pressure para sila ay mag-champion. So kinakailangan na talaga na magbitiw sila ng mga top players kahit pa si Halalon at si Calvin Abueva ang maisama dyan. Ano nga ba ang posibilidad na itong Phoenix Football Masters ay ibenta na? Marami mga nagtatanong tungkol dyan dahil alam na natin na maraming problema ang Phoenix pagdating dito sa kanilang financial situation. At marami nagsasabi na only a matter of time bago ito mabenta at merong pumalit na team. Ang isang senyales na makikita natin dyan ay kapag nagsimula na ang Phoenix na i-trade yung mga top players nila. Dahil syempre, ang gagawin ng Phoenix, bibitawan yan para yung team na papasok magkaroon ng fresh start. Pero, ang isa pang pwedeng mangyari dyan, hindi ite-trade ng Phoenix yung mga players para yung papasok na team ay meron namang makuha o magamit na mga mahuhusay na players katulad ng Alaska. Noong binenta ito sa Converge, hindi nila tinrade yung mga draft picks nila. Plus, naiwan pa doon sila Jeron Teng, Abu Tratter at yung iba pa nilang mahuhusay na players. So, yan din ang pwedeng mangyari. Sa ngayon, ang isa pang nating nakikita dyan, kailangan pagbastan o obserbahang mabuti yung magiging alam na nating sitwasyon dito kay Dennis Uy. Dahil kapag hindi siya nakabayad sa kanyang mga obligation, mapipilitan siyang mag-cost cutting talaga. At hindi na nakagugulat kung ang Phoenix nga ay isa doon sa mga maging casualty dyan. Dahil syempre hindi naman kinukonsidera na important na asset itong basketball. Ibig sabihin dagdag gastos lang yan sa mga teams. Kaya yan ang dahilan ngayon kung bakit itong Phoenix Football Masters ay nangangamba na baka maalis sila sa PBA. Syempre nakafocus yung mga players dito sa nangyayari ngayon sa aksyon sa court. Pero alam din nila na anytime pwedeng mawala itong Phoenix. If ever ibenta ang Phoenix, marami naman bibili dyan dahil sinabi nga ni Commissioner Willie Marshall na marami pa rin mga kumpanya ang gustong sumali dito sa PBA sa ngayon.